Sa putong ito, makakausap naman natin sa telepono si dating Senator Laila De Lima. Kaugnay pa rin yan sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang gabi po, Senator Laila De Lima. Si Sheila Salaysay po ito ng PTV. Magandang gabi, Sheila. Magandang gabi sa mga nanonood sa inyo. Good evening. Yes, Senator, may ilang katanungan lang po ako. Una po dyan, ano po ang pakiramdam ninyo na hawak na ng ICC si dating Pangulong Duterte? Siyempre, relieved po ako dahil hinihintay na po natin yan. Hinihintay ko na po yan. Hinihintay na po yan ng mga biktima, yung mga pamilya ng mga biktima ng mga EJKs. So, pero bagamat hinihintay na, ay parang hindi pa rin ako makapaniwala nung araw na yon, nung March 11, nung Martes, na pumutok na yung balita na in-enforce na o inaresto na si Ginoong Duterte. Pero dapat lang, kasi nga, meron talaga siyang pananagutan doon sa mga libo-libo na pinatay nila. Nabanggit niyo na po ang kanyang pagkakaaresto, pero sa tingin niyo po ba may nalabag na batas kaugnay sa kanyang pagkaaresto? Legal po ba na ginagawa ito? Wala akong nakikitang mali o wala akong nakikitang illegal doon sa pagkakaaresto kasi unang-una ay yung aresto ay pursuant to a warrant of arrest issued by the ICC as an international tribunal with competent jurisdiction na nag-imbestiga tapos yan ay na desisyonan na nila na dapat i-issue na yung warrant of arrest. Ang nagdesisyon doon sa pag-issue ng warrant of arrest ay yung pre-trial chamber na may 3 mga miyembro. So yung warrant of arrest na issue ng isang court, international court with competent jurisdiction, pinadaan nila sa Interpol. At yung Interpol, hiningi yung tulong natin, yung tulong ng government, ng Philippine government. Yung government ay nag-cooperate dun sa Interpol dahil obligasyon natin yan bilang isang miyembro ng Interpol. So wala po akong nakikitang illegal doon sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Ano naman po ang masasabi niyo sa komento na hindi tayo sakop ng ICC kaya wala itong karapatan na kunin si ex-President Duterte? Unang-una, sabi ko nga, yung ICC merong jurisdiction. Kahit nag-withdraw na tayo, ay may jurisdiction pa rin ng ICC para imbestigahan yung mga nangyari, yung mga acts against humanity na nangyari nung panahon na miyembro pa tayo ng Rome Statute o nung ICC. So, kahit hindi na tayo miyembro ngayon, ay hindi ibig sabihin na wala na yung jurisdiction ng ICC. Hindi ibig sabihin ay hihinto na yung ICC sa mga proseso, sa mga proceedings nila. So hindi po valid na argument yan. Kasi malinaw din, sinabi rin po yan nung ating mismong Korte Suprema na sinabi nga na kahit nag-withdraw na tayo, pwede pa rin mag-imbestiga yung ICC doon sa mga crimes against humanity na nangyari nung tayo ay miyembro pa. Yes po. At si Senator Ronald De La Rosa. Hindi ko po masasabi yan, hindi ko po alam yan kung yan sila na talaga ang susunod. Ang masasabi ko ngayon, posible. Kasi alam naman natin na kasama sila doon sa mga inimbestigahan ng ICC investigative team. Sa katunayan ay meron nag-issue ng summon sa kanila yung ICC noon. Hindi ko lang po alam kung sumagot sila doon. Hindi ko rin po alam kung sila humarap doon sa investigative team. Ang alam ko lang ay kasama rin sila doon sa mga inimbestigahan. So hindi malayo na sila ang susunod na magkakaroon ng warrant of arrest. Maraming salamat po sa inyong panahon, former Senator Laila De Lima.